Hallelujah. Praise the Lord. Isang mapagpala pong linggo sa inyong lahat. Sama-sama po nating papurihan ang ating Panginoon. I was lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me, darkness held me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I'm at the order of my story, and it's mine. Yes, it's mine. But Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad he changed me. Walking free, I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I'm in the order of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Hallelujah. I'm in the order of my story, and it's mine. Yes, it's mine. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. Come on. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I'm in the order of my story, and it's mine. Oh, it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. I'm in the order of my story, and it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. Isang malakas para ang papuri para sa ating Panginoon. Araw-araw natin siya papurihan. Amen. Hey!
ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh. Tunay ang wala kang katulad, O Diyos, sa aming buhay. Kaya binabalik namin sa iyo lahat ng papurit parangal. Hallelujah! Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Katulad, wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh. 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 Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Hallelujah. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang patuloy kang papurihan gamit ang aming mga tinig naway makarating sa iyong kabanal-banalang trono ng aming mga papurit parangal. Hallelujah. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, O Diyos. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O
Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. O narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka namin, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus sa'yo Ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka namin, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin, Jesus. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ka sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus.
ng parangal at papuri binabalik namin tanging sa lamang, Panginoon. Amen. Amen. Praise God! Pinagpala po tayong lahat as we are worshiping the Lord earlier. I know, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. He is in you. We are so blessed to have you joining us in worship. Nasaan man kayo, you're blessed. At alam nyo ba, mga kapatid, na napakaganda na laging nating maunawaan na ang pagbibigay po is a way for us to be a blessing. Yes, pagbibigay ay isang nagiging dahilan upang maging daluyan ng biyaya as a channel of blessing. Sabi po sa 2 Korinto 9:10-11, siya ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at tinapay para sa pagkain ang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi at magpapalago ng bunga ng inyong katuwiran. Ang Diyos ang siyang nangako, mga kapatid. At sa mensahe ng grasya, ang pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pagtatanim, mga kapatid. It's like sowing a seed. At alam naman natin na ang Diyos ang nag-imbento ng nature, na kapag nagtanim ka, ito ay tutubo, ito ay mamumunga, mga kapatid. Sa biyaya o sa mensahe ng grasya, ginagawa tayong daluyan ng pagpapala. Hindi lang para sa atin, kundi para maabot yung iba. And imagine, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon at maaabot mo ang mga tao na malayo, remotely, kagaya namin. You are a blessing as we bless each other, mga kapatid. At nakita nyo naman po, kami ay narito to encourage you, mga kapatid, na sa pagsamba sa Panginoon, as we give, it's an act of worship. Narito po ang aming mga detalye, mga kapatid. Kung nais nyo pong magbigay, because our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you and we glorify you, Lord. We exalt you for who you are and for the things you have done in our lives, Lord. You never ever change. Kayo, Panginoon, ay tapat sa inyong mga pangako, na hindi kami nakapagbibigay dahil nais namin na kami ay pagpalain, kundi nakapagbibigay kami because we are blessed already. Salamat po sa pag-aalay ng inyong anak ng kanyang buhay para kami, Panginoon, ay makaranas ng eternal life with you. And right now, as we worship you, Lord, laman ng aming puso ang pagsamba at ito'y ipapakita namin as our expression of our giving. And all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Pinagpalang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. EA Joven po at kami po ang Rhythms of Grace. Ang bandang nakapiling po ninyo kanina, lubos ang pasasalamat namin sa Panginoon dahil nariyan kayo. Sinamahan niyo po kami. Salamat po sa mga buhay ninyo. At kami po ay nagagalak dahil sa bawat pag-awit, pagtuktog, at sa bawat pagtitipo namin dito, bagamat hindi man kami ganun karami, napakahalaga po na kami po ay naghahangat na ang Diyos ay, ang kalooban ng Diyos ay mapadaloy po sa aming buhay. Kaya lahat po ng nanonood online sa mga oras na ito, isang pinagpalang hapon. Inagahan po namin ang aming pagtitipon dahil unti-unti na po yan na aga hanggang maging sa pinakamaaga namin kayang magtipon. At salamat sa Diyos dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan, ang nagbibigay ng kasiglahan, at siya ang ating dakilang patnubay, mapagmahal na Ama. Walang iba ang ating Amang nasa langit. Batiin natin yung ating mga nanonood online, manonood.
Siyempre, pangunahan ko na, Bishop Willie Lanes, Pastora Nanay Ann, dyan sa The Life Giver Church Worldwide sa Pasig. Bless po ang lahat sa mensahe kaninang umaga. At ganun din naman sa Christ Life Church kanina, pinagpala, napakaganda ng music team, ano, yung kanilang pasigla. Pinangunahan ng mag-asawang Brian at Rina, praise God. Napakasarap sumamba sa Panginoon. At syempre, Pastor Noel, Pastora Michelle, Ate Nikki, Kuya Eli, praise God po sa mga buhay ninyo. Pinagpala kayo ng lubos. At gayon din, kanina pa si Brother Renato Bolante. Thank you for watching. God bless you dyan. At Tita Connie Conwy Duran. Thank you. Regards po dyan ni Tito Mamet Duran. God bless you and your family. Ate Ella and Ellie. Yan, yung mag-ina na yan, pinagpala sa JPC GMA. You are blessed by the Lord. Amen. Binabati rin natin ang mga iba pa nating manonood na kanina pa nandyan. Ayan, Leahville. Thank you for watching. God bless you. Praise God. Ate Lay, mahusay. And Kuya Paul, mahusay. Thank you for watching. May Libria, thank you for watching. Regards dyan, Bless kayo ng Panginoon dyan sa inyong lugar sa Imus. Nasa Imus nga ba, brother? Nasa work? Hoy, God bless you on your workplace. Lahat ng mga ka-office mate mo, alam ko, pinagpapala ka ng Panginoon dyan. At nakikita sa iyo kung gaano kahalaga ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. Yung mga nakasama din natin na banda kanina, band members, pakilala ko po. Sa mga hindi nakakilala, yung aming panganay na kapatid, si Kuya Hiner on guitars, acoustic guitar, si Papat Nathaniel Liso naman, ang aming keyboardist, at si paring Laser Libria on bass. Gayon din naman ang aming mahal na Ate Wendy, ang aming soloist, ang kanyang asawang nagda-direct sa amin kanina, si Kuya Noriel Niebres, at ang aming drummer, si Ate Pito, si Hipri. Salamat sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng mga talento, kakaloob ng lahat ng ito. Kaya naman yung mga nanonood sa amin na paaga po, not the usual time. Kasi may pupuntahan po kami mamaya. The other night, nandun kami sa wake ng aming kasamahan dati sa dating ministry, sa XI. Yung kanya pong ina ay umuwi na sa Panginoon. Si Sister Jonalie Dominguez, Ang nanay po nila Cheska, nila Christine, ni CJ. Mga dati naming tinuturuan yon. Tinuturuan namin sa kanta. Si Ate Wendy, tinuturuan nila sa sayaw. At ang kanilang nanay, umuwi na sa Panginoon. 49 years old. Sabi, pinutukan daw ng ugat sa ulo. Praise God. Kalain mo yun, nakarecover daw sa dialysis, pero sa pinutukan naman ng ugat. Mapaglaro talaga ang kalusugan. Kaya, salamat sa Diyos na nagbibigay ng iba yung kalusugan sa atin. Nakapag-necrological service po kami doon at praise God, kasama namin si Pastor Joel Gandesa, gayon din naman si Pastor Chris Cuenca, nung nakasama namin doon. Kami ni Ate Faith ay ginamit ng Panginoon doon at doon lamang po kayo nakakakita ng wake or lamay na nagpa-party ang mga kabataan. Tuwan-tuwa sila. Akala nila hindi namin alam tugtugin yung mga request . Pero praise God. Siya ang nagbibigay ng panibagong pagpapala para tayo maging blessing sa iba. Amen. Mamaya naman po pupuntahan namin dadalawin naman namin ang aming yumaong kaibigan na si Tatay Nesting de los Reyes dito po sa Bacau 1. Dahil nakasama po namin siya dito sa anniversary nung December 7. At lagi po siyang nanonood . Kung mapapansin nyo, yung mga nanonood online, kasama po yan . Nagko-comment pa nga yun si Tatay Nestor. Nestor de los Reyes. Or Nesting or Nesty, tawag namin sa kanya. Ang kanya pong buhay ay naging pagpapala at the age of 63. Naging pagpapala ng Panginoon at napakaganda po, napakainam po ng kanyang pagsisilbi, hindi lamang po sa music ministry ng Panginoon, kundi pati sa army,
manunugtog siya, soloist. Kaya ako, nung siya ay nandito nung December 7, nanalo pa ng bigas. Kaya, praise God, sa ganung paraan, na-tribute na namin siya. Nabigyan na namin siya ng tribute. At salamat sa Diyos, mamaya, pagalang na lang po sa mga naulila. And we will just share a little message. Pagpe-pray din namin sila bilang pagpapala ng Panginoon. Amen. Glory to God. May isa pong sikat na girl group eh. Sila ang Nations Girl Group. Sabi sa kanilang awitin, o kung hindi nyo pa kilala, ang Nations Girl Group po ay Bini. So sabi po sa kanilang awitin, huwag mag-alala, buhay ay hindi karera. Kaya ngayong araw o ngayong hapon, pag-aaralan po natin, ngayong bagong taon, na gaano kahalaga na paano natin isa sa pamuhay na hindi natin mamadaliin ang lahat ng sandali, sa halip i-enjoy natin ang bawat moment. So pakinggan po natin ang mensahero ng Panginoon ngayong hapon. Wala pong iba ang aming mahal na tatay, Papa Tirso Joven. Praise God. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Happy New Year sa inyo lahat. Hindi ko kayo nabati nung New Year. Ngayon lang ako babati sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa kabila na 75 years na ako, ang grasya ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa akin. Naranasan ko ang biyaya ng Diyos. Kaya tingnan naman ninyo, patuloy na nagbabahagi ng mabuting balita sapagkat yun ang pangako ko sa ating Panginoon nung makilala ko siya, na habang ako'y nabubuhay, habang ako'y may lakas, ako'y patuloy na magpapatotoo tungkol sa iyong kabutihan, Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos ngayon at magpakailanman. New Year, same blessing. Ang ating text ngayong hapon ay Mateo 11:28 hanggang 30. Ganun din sa Hebrews 4:9-10. And then Psalm 127 verse 2. Good day to all of us, my brothers and sisters. Kumusta kayo ngayong bagong taon? Many have entered the new year already tired. Tired at what? Tired of ill. Tired of sin. Tired of self and others. Expectation. There is a spirit in this word that says, if you are not busy, you are useless. If you are not tired, you're not working hard. But today, the Lord reminds us, He doesn't invite us to race, but to rest. My brothers and sisters, may 4 na punto na ibabahagi ko sa inyo ngayon sa ating paksa. Number 1, Jesus' invitation is rest, not events. Praise the Lord. Kanina. Yes. Okay. Amen. May 4 na punto na ibabahagi ako sa inyo tungkol sa ating pag-aaralan ngayon. Sa mensahe ng grasya. Mensahe ng grasya pa rin sapagkat ngayon lang ako nakapag-aral tungkol sa mensahe ng grasya. Kaya gusto ko yung palagi ang tatalakayin natin.
para matuto ako ayon sa kalooban ng Diyos. May 4 na mensahe. Number 1, ang paanyaya ni Jesus ay pahinga, hindi bigat. Mababasa natin yan sa ating teksto. Lumapit sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan at aking pagpapahingahin. Hindi sinabi ni Jesus, lumapit kayo kapag kaya ninyo. Kaya na ninyo. Lumapit kayo kapag maayos na ang buhay ninyo. Kundi, kapag pagod na kayo, yun ang paanyaya ng Panginoon. Kapag pagod na tayo, inaasahan ng Diyos na lalapit tayo sa Kanya. Praise the Lord. Nanibago ako kasi parang, ano ito? Pababa. Okay. Jesus' invitation is rest. Praise. Okay. Ganyan. Okay. Ganyan. Hindi sinabi ni Jesus, lumapit kayo kapag kaya ninyo. Lumapit kayo kapag maayos na ang buhay ninyo. Hindi ganon. Inayaan tayo na lumapit kapag kapagod na tayo. Yun ang panyaya natin para magkaroon tayo ng kapahingaan. Ibig sabihin, ang pahinga ay hindi gantimpala ng malalakas. Ito ay kaloob sa mga napapagod. May diwa sa mundong ito na nagsasabing, kapag hindi ka abala, wala kang silbi. Kapag hindi ka napapagod, hindi ka nagsisikap. Ngunit ngayong araw na ito, ipinalaala sa atin ng Panginoon, hindi niya tayo inayahan sa pakikipagkarira, kundi sa pagpapahinga. Ang paanyaya ni Jesus ay pahinga, hindi bigat. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin. And then sinabi ni Jesus, lumapit kayo kapag kaya ninyo yan. Lumapit kayo kapag maayos na ang buhay ninyo. Kundi kapag pagod na. Ibig sabihin, praise the Lord. Lumapit tayo. Kapag napapagal na tayo. Lumapit kayo kapag kaya na ninyo. Lumapit kayo kapag kaya niya. Lumapit kayo kapag maayos na ang buhay nyo. Hindi. Hindi ganon. Ang ibig ng Panginoon, lumapit tayo kapag napagod na tayo. Ibig sabihin, ang pahinga ay hindi gantimpala sa malalakas. Ito ang kaloob sa mga napapagod. Mga kapatid,
hindi ka tinatawag ng Diyos upang patunayan ang iyong halaga. Tinatawag ka niya dahil mahalaga ka na sa kanyang paningin. Iyan ang katotohanan. Yun ang unang paanyaya sa atin ng Panginoon. Unang punto. Lumapit tayo para mamahinga tayo. Yung pangalawang punto, hindi minamadali ng Diyos ang proseso. Sa Mateo 11:29, pasanin ninyong aking pamatok at matuto kayo sa akin. Ang pamatok ay hindi para pabilisin ang lakad, kundi upang ipalaala na may kasabay ka. Kapag may pamatok, hindi ka nag-iisa. May umaakay. May gumagabay. May nagdadala ng bigat na hindi mo kayang buhatin mag-isa. Maraming nais ng agarang pagbabago, agarang tagumpay, agarang sagot. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng tamang panahon. Hindi siya nagmamadali. Dahil ang kanyang layunin ay hindi bilis, kundi paglago. Sa awit 127:1-2, walang kabuluhan ang gumising na maaga at matulog ng gabi, sapagkat binibigyan ng Panginoon ng pahinga ang kanyang minamahal. Kung minamahal mo ang sarili mo, ngunit hindi ka minamahal ng Diyos, marahil panahon na upang huminto at magtiwala. Iyan ang pangalawa. Yung pangatlong punto, may pahinga para sa bayan ng Diyos. May natitira pang isang pamamahinga para sa bayan ng Diyos. Mababasa natin yan sa Hebrews 4:9. Ang pahinga na ito ay higit pa sa physical na pahinga. Ito ay pahinga ng kaluluwa. Pahinga mula sa patuloy na pagpapatunay ng sarili, takot na baka hindi kasapat, bigat ng luyusong pagsisikap. Kapag pumasok ka sa pahinga ng Diyos, huminto ka sa sariling gawa. Walang kabuluhan ang gumising ng maaga at matulog ng gabi, sapagkat binibigyan ng Panginoon ng pahinga ang kanyang minamahal. Kung minamahal mo ang sarili mo, ngunit hindi ka minamahal ng Diyos, marahil panahon na upang huminto at magtiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pahinga na ito ay higit pa sa pisikal na pahinga. Ito ay pahinga ng kaluluwa. Pahinga mula sa patuloy na pagpapatunay ng sarili. Takot na baka hindi ka sapat. Bigat ng reliyosong pagsisikap. Kapag pumasok ka sa pahinga ng Diyos, huminto ka sa gawa. At nagtitiwala sa gawa ni Kristo. Ang cross, ang patunay na tapos na ang kailangang patunayan. Tinapos na ni Kristo ang lahat ay naasahan natin sa pamagitan ng kanyang cross, sa pamagitan ng gawa niya sa cross. Tapos na. Kaya kailangan natin magtiwala tayo sa biyaya o sa grasya na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng Kristo sa krus. At yung pang-apat, ang likas na daluyan ng biyaya laban sa kultura ng pagmamadali.
May dalawang paraan ng pamumuhay. Unang pamumuhay sa pagmamadali. Laging nag-uunahan. Laging nagmamadali. Ang pahinga na ito ay higit kapag pumasok ka sa pahinga ng Diyos, huminto ka sa sariling gawa. Walang kabuluhan. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi, ang pangatlo na yun. Sinasabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingain. Hindi sinabi niya, lumapit kayo kapag kaya na ninyo. Lumapit kayo kapag maayos na ang buhay nyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Yung pangatlo. Ayan. Ayan, number 3. Yung pangatlo, pahinga para sa bayan ng Diyos. Hebrews 4:9-10. May natitira pang isang pahinga para sa bayan ng Diyos. May gumagabay. Yes. Pasensya na po kayo kasi dalawa ang kinopya ng ang pinag-aralan ko. Ang pahinga na ito ay higit pa sa pisikal. Ito ay pahinga ng kaluluwa. Pahinga mula sa patuloy na pagpapatunay ng sarili. Takot na baka hindi ka sapat, bigat ng reliyosong pagsisikap. May dalawang pamumuhay. Dito sa mundo. Mga kapatid, alam po natin, itong ating tema ay tinalakay na natin ito. Medyo nagluluko ang aking topic na nakopya. Nagwawala-wala. Kaya ang katotohanan, ang ating pinakatema ngayon, Mateo 18, Mateo 11, 28 hanggang 30. Ano ang sabi niya? Lumapit kayo. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi niya, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y mababang loob at makakasumpo kayo ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Sa ating pinag-aralan, pinakasentro sa temang ito, let the unforced weapons of grace
flow in us, through us, and around us. Kailangan padaluyin natin ang grasya na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Alam po niyo, tinapos na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo ang lahat na hinahanap natin. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mundong ito ay napagtagumpayan ni Kristo. Anong ibig sabihin? Lahat ng sakit karamdaman natin ay napagtagumpayan ni Kristo. Lahat na gawa ng demonyo ay napagtagumpayan na ni Jesus sa pamagitan ng kanyang cross. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at sa kanyang muling pagkabuhay. Tinapos na niya. Kaya si Jesus ay naganyaya sa atin ngayon. Sino ka man? Ano mang relihiyon mo, ano mang denomination mo. Lumapit ka kay Jesus lamang. Pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon sa rin natin ang pagligtas, pag tinanggap natin ang grasya ng Diyos sa pamagitan ng cross na tinapos na ni Kristo, ang grasya ng Diyos ay dadaloy. Yun ang sinasabi. Let the unforced rhythms of grace flow in us, around us. And kailangan natin padaluyin. Tayo ay mga anak na ng Diyos ngayon. Anak na tayo ng Panginoon. Anak na tayo ng Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, pagtiwala ko sa Panginoon, hayaan mo yung biyaya ng Diyos na ibinigay na niya, padaluyin natin. Sino ang grasya ng Diyos? Si Jesus. Si Jesus. Si Jesus ang biyaya ng Diyos. Kaya kailangan niya, huwag na tayo magmamalaki sa ating kakayahan. Kung ikaw ay matagal na bilang Kristiyano, sinasabi mo, kung ikaw ay sinasabi mo, tinanggap mo na si Jesus, hindi sapat yung sabihin natin, dapat ipakita natin sa ating buhay na si Kristo ay tinanggap na natin sa papanong paraan. Padaluyin natin ang grasya ng Diyos. Padaluyin natin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Pag dumaloy ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, ito'y kusang dadaloy na sa ating kapwa, sa ating kapaligiran, at tayo ay magiging halimbawa ng grasya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Mga kapatid ko kay Kristo, inaanyayahan tayong lahat para bigyan ng kapahingahan. Una, anong kapahingahan? Number 1, isipan natin. Sa ibang bansa, maging dito, maraming nagpapakamatay dahil sa magulo ang isipan. Ayaw ng Diyos na magpakamatay tayo. Ayaw ng Diyos na magulo ang isipan natin. Sapagkat pag magulo ang isipan natin, pwede ka magpakamatay. Kaya yun ang gusto niya. Nabigyan tayo ng kapahingahan. Magkaroon tayo ng kapahingahan sa isipan. Yun ang number 1. Number 2, kapahingahan saan? Kapahingahan sa ating puso. Ang iba sa ating broken hearted. Ang iba sa ating bigo sa ating mga pangarap. Ang iba sa atin, bigo sa anak, sa negosyo. Kapatid, ang gusto ni Jesus, kapahingahan. Si Jesus lamang ang kapahingahan natin. Lahat ng problema natin, tinapos na niya. Tinapos na. Ang kailangan lamang natin, padaluyin natin ang grasya. Sino ang grasya? Si Jesus. At bibigyan tayo ng kapahingahan sa ating puso. Yun ang pangalawa. Ang pangatlo, bakit tayo pinalalapit niya? Una, ulitin ko, bibigyan tayo ng kapahingahan sa ating isipan. Maraming magulo ang isipan ngayon. Ano sa nangyari sa ating bayan, sa ating pamilya,
gusto ng Diyos, bigyan tayo ng kapahinga sa ating isipan. Number 2, kapahinga sa puso. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng kapahinga sa ating puso. Para dumaloy ang grasya ng Diyos. Kapag wala tayong kapahingahan, hindi dadaloy ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Yun ang pangalawa na inialok ng Panginoon kapahingahan. Pangatlo, ano yung pangatlong kapahingahan na inaalok ng Diyos? Kapahingahan sa ating kaluluwa. Kailanman hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung wala tayo kapahingahan sa ating kaluluwa. Nais ng Panginoon magkaroon tayo ng kapahingahan. Sino ka man? Kailangan padaluyin natin ang grasya na ibinigay na ng Ama. Dumating na. Ang kailangan lamang natin dumaloy. Dumaloy sa ating buhay. Ang grasya nito. At si Jesus, naghanap nang lumalapit sa Kanya. Naghanap ng mga pagod. Pagod sa negosyo, pagod sa pamilya, pagod sa kanyang sarili. Gusto niyang Panginoon, ang kapahingahan ay ibigay niya. Ang gusto niya sa lahat na nakikinig ngayon, sa Rhythm of Grace, fellowship na ito, saan ka man naroon? Dito ka man sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa ka man, gusto ng Diyos kapahingahan sa isipan, ang tanggapin mo ngayon, kapahingahan sa ating puso, at yung pangatlo, kapahingahan sa ating kaluluwa. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Ang ating Diyos ay naghanap ng mapagod. Hindi yun hindi napapagod. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kayong napapagal at nabibigyan ng simpasanin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At sa mga sandaling ito, tayo po ay manalangin. Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Hayaan natin na sa mga sandaling ito, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming huminto at magpahinga sa iyo. Sa bagong taong ito, piliin naming magtiwala sa iyong biyaya. Hindi sa aming lakas. Dalhin mo kami sa iyong kapahingahan. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas, purihin ang Panginoon. God bless you all. Praise the Lord. Hallelujah. Give you glory, Jesus. Salamat po sa inyong mensahe. And also, we're lifting up our prayers today para kay Easy, kailingan namin na siya ay gumaling. Ganyan din kay Sister Rita, Bunsay, Manggao. We're praying for healing and restoration of health. Lord, and we know na kami ipinagpala na ng inyong mga mensahe. And Lord God, thank you. Thank you, Lord, for everything that you have done at sa mga bagay na gagawin niyo pa sa aming buhay. Lord, and all of these we ask in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. At tayo umawit sa Panginoon. Araw-araw tayo magpupuri, magpapasalamat sa kanyang kabutihan. Amen. Wow.
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, 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 wow-oh. Araw-araw sasamahan, Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw kagalakan, araw-araw kasiyahan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, 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 wow-oh. Lakang katulad, lakang katulad, lalalakang 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 katulad. lakang katulad, lalalakang katulad. Ano Mang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, wow-oh, wow-oh. Ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, wow-oh, wow-oh. Ikaw at ikaw pa rin. Sumatin naman ang pagpapala ng Diyos Ama na ating mahal na magulang na nagmamahal sa atin ng walang humpay. Sumatin naman ang pagpapala ng Diyos Anak na siyang namatay sa krus at nabuhay ng ikatlong araw. At sumatin naman ang pagpapala ng Espiritu Santo na siyang lagi nating kaagapay araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless us all and see you next Sunday.